Ito na mga kapatid, ang malaking sampal na naman sa isang attorney na nagsasabing hindi tutulong ang Amerika at nag-iiwan tayo sa ere dahil ayaw na daw nila ng ikatlong laban. Pero eto mga tol sa balitang to, no? Biden reiterates any attack on PH aircraft ship in South China Sea will invoke MDT o yung Mutual Defense Treaty. Ito mula to sa inquirer.net, no? Inquirer TV mga kapatid. Siguro habang to pinapanood ni Xi Jinping, no, nanginginig na yung kanyang kamay sa kaba mga tol. Panoorin natin to at syempre mamaya panoorin din natin kung ano ang update sa naganap na trilateral meeting mga kapatid ng Pilipinas, Japan at saka ng United States sa Washington. So bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. At wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. U.S. President Joe Biden guarantees that any attack on a Philippine aircraft, vessel, or armed forces in the South China Sea will invoke the Mutual Defense Treaty. In his opening speech, sabi nga ni Attorney Panelo, mapaggawa daw kasi ng kwento yung taong yun. yung isang attorney mga kapatid, mapaggawa daw ng kwento, sabing gano'n ni Panelo. No? So ito sa bibig na mismo ni Biden nagmula, hindi na to yung sinasabi ng kanyang mga officer o mga may posisyon sa gobyerno. The South China Sea will invoke the Mutual Defense Treaty. In his opening speech during the summit with Philippine President Ferdinand Marcos Jr. and Japanese Prime Minister Fumio Kishida in Washington, D.C., Biden says that Washington's defense commitments to the two Asian countries are ironclad. We're deepening our maritime and security ties. This is something I know you've discussed with Vice President Harris during her travel to the Indo-Pacific. And I want to be clear, the United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. Ooh. They're ironclad. The U.S. President reiterates its stance on any attack that will be made against the Philippines in the South China Sea. As I said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. The United States and the Siguro sila Wang Xilian, Xi Jinping at yung iba pa sila Wang Bin. Habang nagkakape yung gumagano na yun, no? Oh, tapos habang pinapanood ni Rocky to nakaganon. Wala lang mga tol. No, kasi itong mga ganitong statement mga kapatid, ito yung pwedeng mag-alis sa atin doon sa gera. Kasi mga tol, alam mo yung China, takot yun. Hindi papasok yun sa gera. Wala silang interest doon. Hindi yun ang interest nila. Ang interest nila makuha lahat ng kayamanan na nandirito sa mundo. Nandirito sa South China Sea, sa West Philippine Sea, yung mga langis na nandoon, lahat yun gusto nilang makuha mga tol. Ngayon, paano nila makukuha yun mga kapatid? Kung babagsak at babagsak sila. Diba? Ang dami nila makakalaban mga tol hindi lang Amerika. Malay natin kung may Mutual Defense Treaty rin sila sa sa Japan. 'Di ba? Kung lulusob ang Amerika doon, o di mai-invoke yung Mutual Defense Treaty nila sa Japan, o di kasali na rin ang Japan. Doon pa lang Tapos syempre, maikisali pa diyan ng Australia, maikisali pa diyan yung ibang mga bansa pa, Germany, India. Oh. Ano na mangyayari sa China ngayon diyan? 'Di ba? Philippines have had a mutual defense treaty in place for more than 70 years. The treaty requires both nations to send support if a party is being attacked. Biden's forceful reinforcement of the American commitment comes in the midst of persistent skirmishes between the Philippine and Chinese coast guards in the disputed South China Sea. According to the U.S. leader, the increasing security ties between the U.S., Japan, and the Philippines is crucial in maintaining a free, open, vibrant, and prosperous Indo-Pacific region. Yun ang gusto nila mapanatiling payapa yung Indo-Pacific mga tol. So, kung ang Pilipinas lang iiwan nila dyan, di ba, bubulihin lang yan ang bubulihin ng China. So, hindi magiging mapayapa dyan mga tol. Pero kung sila papasok na sila, hindi na makakakilos ang bulas mga tol. Hindi na makakakilos ang bulas. Sample lang, nagkaroon sila ng MMCA, di ba?
naglayag sila kasama ang Japan, Australia, US. 'Di ba walang nanggulo? 'Di ba payapa, walang nanggulo? Oh, yun yung kapayapaan mga tol. Walang nanggugulo. Pero kapag ka Pilipinas lang mag-isa, may nangre-radio challenge, may nangaharang, may bumubuntot, may nangaharas, 'di ba? Kayang-kayang gawin ng China yun sa Pilipinas. Pero pag may kasamang malalakas na bansa, wala, tameme sila. Bilateral summit is the first ever meeting between the three countries. The summit comes in the midst of an increased tension in the South China Sea, with Beijing's demonstration of hostile behavior and Philippine officials complaining about China's intrusive actions in the West Philippine Sea. Diba? So ito mga tol, panoorin naman natin ang naging update dito sa PH, US at Japan. Nagkasundong panatilihin ng kapayapaan sa Indo-Pacific. Yun ang gusto natin mga tol, no? Salungat doon sa sinasabi ng mga pro-China na dinadala lang daw tayo sa gera ng Romualdez at Marcos mga tol. Pinoprovoke daw natin ng China para makapunta na tayo sa US at na tayo invoke ng Mutual Defense Treaty. Mga pro-China talaga no? Ano ang commitment o napagkasunduan ng tatlong bansa na inaasahang makatutulong upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon? Yes, Ella, mas matatag na trilateral alliance ang nabuo sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at ng Japan. Kanina nagkaharap sa trilateral meeting sa White House dito sa Washington, D.C. sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., United States President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Kasama nila ang ilan sa kanilang mga miyembro ng gabinete. Sa panig ng Pilipinas, kasama ni PBBM sina Defense Secretary Gibo Teodoro, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Trade Secretary Alfredo Pascual. Ipinahayag ng tatlong lider ang kanilang pagnanais na mapanatili at maisulong ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Sa kanilang inilabas na joint vision statement matapos ang trilateral meeting, nangako ang tatlong Indo-Pacific maritime democracies sa pagsusulong ng malaya at bukas na Indo-Pacific. Muling inihayag rin ni President Biden ang ironclad alliance nito sa Japan at Pilipinas na nakatulong umano upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon sa nakalipas na mga dekada. Nagpahayag rin na seryosong pagkabahala ang tatlong bansa sa agresibong aksyon ng Beijing sa South China Sea. Akala kasi ng China almighty na sila napakapangyarihan sila Sabihin natin sige nakapagpalakas sila ng malubha, nakapagpalakas sila ng sobra. Pero pag pinagtulong-tulungan sila ng mundo, wala rin sila, magiging kuting din sila. Nina sa pulong, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagpapalago ng ekonomiya at pagsusulong ng kapayapaan. As we deepen our ties and enhance our coordination, we seek to identify ways of growing our economies and making them more resilient, climate-proofing our cities and our society, sustaining our development progress, and forging a peaceful world for the next generation. Bukas, April 12, dito sa Washington, ang huling araw ng... Hindi natin nasaksihan dati si Duterte na sa mga ganitong meeting, no? Wala inaaway niya itong mga to working visit ni Pangulong Marcos. Bibisita siya sa Pentagon at makikipagpulong naman kay US Defense Secretary Lloyd Austin. Matapos ito ay ang press briefing naman niya kasama ang Filipino media delegation. Gabi ng April 12, ang alis ng Pangulo dito, pabalik naman ng Pilipinas. Yan muna ang ating pasyal-pasyal ang sasabihin na naman ng mga detractors, no? Pasyal-pasyal na naman. Ang ginagawa lang naman mga tol ng presidente natin, no. Ito hindi ako pro Marcos mga tol. Kung may maling gagawin si PBBM, isa rin tayo sa magre-react diyan At magbibigay ng opinion o kritisismo. Pero ngayon kasi ang pinag-uusapan natin yung mga nagiging hakbang nila para tugunan yung problema natin dito sa West Philippine Sea. At hindi magandang tugon mga kapatid yung magpapatuta ka na lang sa China dahil lang tinatakot ka ng China, nagegerahin ka. Katulad ng ikinikwento ni Duterte doon sa kanyang press briefing. Tinakot siya ni Xi Jinping Nagpaalam kasi siya na magmimina siya ng langis. Don't do that, sabing ganun sa kanya. Tinakot siya Ngayon, sina-challenge niya si Marcos na gawin kung ano yung gagawin at titignan niya daw kung ano mangyayari. Sabing ganun ni Digong. Ito ginagawa ni Marcos mga tol. Pumupunta siya sa ibang mga bansa na malalakas na para kumuha ng kakampi, alyansa.
Which is hindi ginawa dati ni Digong kasi nga inaaway niya tong mga to. Imbis na makipag-alyansa siya, inaaway niya lahat. Paano ngayon siya tatakbo-takbo? 'Di ba? Paano ngayon siya lalapit? Ayan talaga eh. Ganun siya eh. Yung bibig niya kasi ganun eh, mga tol eh. Apakatapang niya doon sa mga sa mga Pilipino na doon sa kanyang war on drugs, no. Pero pagdating sa ganitong usapang sakupan ng bansa, wala. Sige, friends na tayo. Gawin nyo kaming province. Anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.